video. Music 1, Week 5. Paglakas at paghina ng tunog. Nasubukan mo na ba ang bumulong? Nasubukan mo na bang sumigaw? Ano ang pagkakaiba ng bulong at sigaw? Sa araling ito, matutukoy mo ang pagbabago sa lakas o hina ng tunog. Makalilikha ka rin ng mga tunog na lumalakas at humihina. Alin sa mga bagay sa ibaba ang may malakas na tunog? Alin naman ang may mahinang tunog? Okay, ang unang larawan natin ay pagsulat ng lapis. At ang pangalawang larawan ay pagdaan ng tren. So alin daw dito ang mayroong malakas na tunog at mayroong mahinang tunog? Ayan, pakinggan natin ang tunog ng pagsulat ng lapis. Ngayon naman, pakinggan natin ang pagdaan ng tren. Okay, ngayon, alin sa dalawang larawan ang mayroong malakas na tunog? Yan. So, ang may malakas na tunog ay itong pagdaan ng tren. At alin naman daw ang mayroong mahinang tunog? Yan, mahinang tunog. So, ang may mahinang tunog ay ang pagsulat ng lapis. Alin sa mga bagay sa ibaba ang may malakas na tunog? Alin naman ang may mahinang tunog? Una, pagputok ng bulkan. Pakinggan natin. Pangalawa, pagpatak ng kandila. So, ang pagpatak naman ng kandila ay halos walang tunog. So, wala tayong maiilagay diyan na halimbawa ng tunog ng pagpatak ng kandila. Mahalagang matutuhan ang paglakas o paghina ng tunog. Nakatutulong ito upang magpahiwatig ng angkop na saloobin sa pagsasalita, pag-awit o pagtugtog ng musika. Ano kaya ang tunog ng mga sumusunod na larawan? Ayan. So, ito ay batang nagsasalita. So, ano kaya ang kanyang pagsasalita? Malakas kaya o mahina? Pangalawang larawan, batang umaawit at nagigitara. Ano kaya ang kanyang tunog? Malakas kaya o mahina? Yan. Isang lalaki na umaawit na gumagamit ng mikropono. So, ano kaya ang kanyang tunog? Malakas o mahina? Telebisyon. Nanunood ng balita sa telebisyon. Ano kaya ang tunog ng telebisyon? Malakas kaya o mahina? May mga tunog na maaaring baguhin o kontrolin ng tao, tulad ng boses, tunog ng pagkilos o musika. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging malakas o laging mahina ang tunog. Kailan natin dapat baguhin ang lakas o hina ng ating tinig o mga tunog na ating nalilikha? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang mga sitwasyon sa ibaba. Isulat ang letrang O kung ang iyong tinig ay maaaring lakasan. Isulat naman ang gitling kung ang tinig ay dapat mahina lamang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, gagawin daw natin, kapag kinakailangang malakas ang tinig, ang ating ilalagay ay O.
At kapag kailangan namang mahina, ang ilalagay natin ay gitling. Number 1, sa loob ng simbahan. So, dapat ba sa loob ng simbahan malakas ang ating boses o dapat ba ay mahina ang ating boses? Sa loob ng simbahan, ang ilalagay natin ay gitling kasi kailangan ay mahina ang ating boses sa loob ng simbahan. Pangalawa, naglalaro sa palaruan. So dito may mga bata naghahabulan, naglalaro sa padausdusan, naglalaro sa siso, naglalaro sa swing. So ang ating boses dito ay pwedeng maging malakas. Ayan. So O ang ating ilalagay. Namamasyal ka sa parke. So ano bang pwede natin gawin kapag namamasyal sa parke? So kapag nasa parke tayo, pwede tayong lumakas ang boses kasi open space naman yan. Natutulog ang isang tao sa inyong bahay. So malamang kapag may natutulog sa bahay ninyo, para hindi sila magising, kailangan kapag nagsasalita ka o kumikilos ka, kailangan ay mahina ang iyong tinig. So gitling lang ang ating ilalagay. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Awitin o pakinggan ang lupang hinirang gamit ang mga titik na nakapaloob sa bawat kahon. Gumuhit ng isang bituin kung ang tunog ng bahagi ng awit ay mahina. Gumuhit naman ng 2 bituin kung ito ay may katamtamang lakas. Gumuhit ng araw kung ito ay malakas. Gawin ito sa inyong sagutang papel. So ang ilalagay lang po natin ay isang bituin kung dapat ay mahina, 2 bituin kung katamtaman, at araw kung malakas. So kung mapapansin natin, hindi kasi iisang dynamics ang napapaloob dito sa taludtod na ito kasi bawat phrase ng lupang hinirang ay naiiba-iba ang dynamics. So halimbawa, itong bayang magiliw, ito kasi inaawit ng katamtaman. Yan, hanggang dito, bayang magiliw, inaawit ng katamtaman. So ito ay 2 star. Perlas ng silanganan, ito ay mahina. So ito ay 1 star lang. Tapos dito, alab ng puso, ito ay katamtaman din lang. So 2 star. Tapos dito sa dibdib mo'y buhay, 1 star lang. So depende kasi dun sa ipaparinig kong piyesa sa inyo ng lupang hinirang. So bawat phrase niya ay naiiba ang dynamics. Okay. So pumunta tayo dun sa piyesa na lupang hinirang. Kung mapapansin natin, meron na akong inilagay na paglakas at paghina ng awit. Katulad dito, katamtaman, mahina, katamtaman, mahina. So kayo na lang maghanap kung saan ninyo dapat ilagay yung 1 star, 2 star, at saka yung 1 araw. So yung malakas ay makikita natin sa hulihang bahagi. So nandito. Ayan. So dapat ang pagsasagot ninyo ay bawat phrase. So ating pakinggan ang awit na lupang hinirang. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tularan ang kabuoang tunog ng mga bagay sa bawat sitwasyong nakasaad. Rumaragasang kotse.
Magsisimula ito sa malayo at unti-unting lalapit. Sa paglagpas nito ay unti-unti itong lalayong muli. So, ang gagawin nyo daw, inyong gagayahin. So, simula sa malayo, mahina ang tunog ng kotse habang lumalapit, lumalakas siya, tapos habang papalayo, humihina ulit ang kanyang tunog. Pagdaan ng ulan. Magsisimula ang maliliit na patak ng bawat butil ng tubig, unti-unting lalakas ang ulan at dadami ang malalaking patak nito. Makalipas ang ilang sandali ay hihina ang ulan. So, ang mangyayari naman dito, unti-unting papatak. So, magsisimula tayo sa maliliit na patak, mahihinang patak ng ulan. Tapos, lalakas siya, magkakaroon ng kulog at kidlat, malakas na pag-ulan, pagpatak ng ulan, at kasunod ay sisikat na muli ang araw. May mga tunog na kailangan lakasan at mayroon ding kailangang hinaan. Sa musika, may mga bahaging mahina at mayroon ding malakas. Mas kaaya-ayang dinggin ang musikang may pabago-bagong lakas o hina, dahil ito ay mas madamdaming itinatanghal at pinapakinggan. Kung may mga tanong pa kayo, pwede kayong mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayo mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.